Katahimikan ng bomb alert sa buong Loyday sandali. Ha? Anong sabi niya? Siya lang mag-isa laban sa ating lahat. Gusto niyang talunin tayong lahat para makuha ang unang pwesto. Nakakatawa. Si senior brother Guan lang mag-isa. Kayang-kaya na siyang durugin. Tayong lahat dito, isang dure lang bawat isa, malulunod na siya. Mukhang sawa na sa buhay ang batang ito. Pinagtawanan lang natin siya ng kaunti. Ganyan nakatindi ang reaksyon. Mukhang natakot na siya nang malaman niyang kami ang mga nangunguna sa inner sect. Ang pagiging padalos-dalos, hindi ganyan ang paraan para sutulan ang yabang. Kahit mas malakas pa siya kay Guan lang, hindi niya kakayanin ang sunod-sunod na laban. Hay, bata pa nga talaga. Sa isip ni Sulan, si Mingge, siguradong may plano siya. Kailangan kong magtiwala sa kanya. Kung gayon, ibig sabihin ba ninyo ay sumasang-ayon kayong baguhin ang mga alituntunin? Ha. Kung ganyan kalaki ang tiwala mo sa iyong lakas, syempre papayag kaming bigyan ka ng pagkakataon. Kung matatalo mo nga kaming lahat, huwag mo nang kunin ang tatlong bahagi. Lahat ng yaman ng Chenny Sect ay mapupunta sa iyong Crimson Sun Sect. Tanong ng Sect Master kay Yan Hao, Prefecture Head, ano po ang inyong pasya? Sa isip ni Yan Hao, bagamat parang imposible, kung nang-ahas si Brother Yen na sabihin ito, tiyak na may katumbas siyang lakas. Mas mabuting sumang-ayon na lang ako sa kanya. Binago ang alituntunin. Si Yeming ng Crimson Sun Sect, kung magagawa niyang talunin ang lahat ng kalaban ng mag-isa, lahat ng yaman ng Chenny Sect ay mapupunta sa Crimson Sun Sect. Agad na may mga aninong lumipad papunta sa Loyday. Mga kapatid, huwag kayong makipag-agawan. Ako ang unang aakyat. Kahit hindi ko siya matalo, basta mabawasan ko lang ng 10% ang lakas niya, tagumpay na. Kunin nyo na yan. Isang hamak na 9th grade martial artist lang naman. Hayaan nyo na ako ang direktang pumatay sa kanya. Kung masyadong mabilis siyang matalo, walang saya. Hayaan nyo akong paglaruan muna siya. Teka, huwag muna kayong umatake. Hintayin niyo akong maghanda sandali. Ito ba'y takot na? Hoy ikaw, kung luluhod ka ng maayos at yuyukod ng 3 beses, maaaring patawarin ka pa namin ng mga kapatid ko. Hindi sapat ang pagyukod lang. Kailangang gumapang ka sa pagitan ng mga hita namin ng 1 beses. Hindi naman sa takot ako. Ang sandata kong madalas gamitin ay masyadong mataas ng grado. Hindi pwedeng gamitin sa Loyday. Pansamantala akong bumili ng isang Zuan Iron Heavy Sword, pero masyadong magaan, hindi komportable gamitin. Kaya kailangan kong maghanda ng isang masangkot na sandata. Ginamit ni Yeming ang Taiyi Divine Calculation, naglabas ng Martial Monarch Coins, Lesser Yin Yang Killing Formation, Evolve. Destructive Finger, Integrate, Yin-Yang Void Iron Formation. Parang, pinuputol niya ang sahig ng plataforma. Anong binabalak ng taong ito? Isang bilog ang lumitaw sa Loyday. Hinawakan ni Yeming ang sahig at malakas na hinayla ang bato mula sa ilalim. Isang halijing bato ang lumitaw. Napanganga ang lahat. Lintek, binuhat ni Yeming ang haligi. Handa na. Susunod. Maglaban tayo ng seryoso. Hoy, huwag mo. Basag na bato ni Ming. Walang tigil niyang ipinalo ang haligi sa mga tao sa Loyday. Sunod-sunod na sigawan ang maririnig. Diyos ko, ang mga buto nila, malamang naduraj na lahat sa hampas na iyon. Hindi lang naduraj, malapit nang maging giniling na karne. Sino pa ang mga ngahas lumaban sa akin? Patuloy na sigaw ni Yeming. Sino pa ang mga ngahas lumaban sa akin? Tahimik na parang sementeryo ang ilalim ng Loyday. Kayang buhatin ang ganyang kalaking haligi. Ang lakas ni Yeming, hindi bababa sa 100,000 jin. May tiwala ka ba? Isang taong umasa lang sa lakas, hindi pa sapat para katakutan. Malakas lang naman siya ng kaunti. Anong pinagyayabang dyan? Dahil lang nakabuhat ng sirang halijing bato, akala mo na invincible na siya. Agad siyang gumamit ng void step. Gamit ang ganyang kabigat na sandata. Bata, kahit leleyan ang damit ko, hindi mo mahahawakan.
Ánh trăng sáng trong Kasasabi pa lòng lang tôi niya đã trở noon, về. isang malakas na Sau tối sampal nay, na ang Tống tumama Miễn sa kẻ kanyang đóng thế này mukha. sẽ bị đá. Ang bilis. Tiếng nước trong Tumilapon phòng tắm siya na đột nhiên parang dừng lại. bola. Tôi bình Dumiretso sa thản ngồi trên lalaking ghế kulay sofa ube trong ang phòng buhok. khách, nhìn cô gái Nang không mặc makita quần ito áo, ng lalaking trực may tiếp ube bước na ra từ buhok, phòng tắm. dali-dali niyang Làn ginamit da ang cô Wind ấy trắng Thunder mịn, Shield. phía trước ngực phải có vẽ Kahit một bông nagawa hồng pa đỏ niyang rực. gamitin ito, Vừa nhìn là biết nabasag tác pa rin phẩm ito của at Tống Miễn. napasok ka siya Anh ng ta là dugo. một họa sĩ, đặc Isang biệt malakas thích na vẽ lên cơ pagsabog thể ang những cô gái umalingaw-ngaw. trẻ để tìm cảm Pareho hứng sáng silang tác. bumagsak at nawalan Vài ng giây sau, malay. Tống Miễn Ang cũng bước Wind ra khỏi Thunder phòng tắm. Shield ay isang 5th Tóc grade anh còn ướt, defensive martial vài lọn technique. lòa xòa trên Pero trán, sa isang chiếc áo sơ direktang mi tama trắng lang, dán chặt vào bumagsak cơ na bụng silang săn chắc. dalawa. Cô gái Parehong vui numero vẻ 1 nhào sa vào lòng Tống intersect, Miễn, parehong nước khuôn mặt natalo. nhỏ nhắn đầy Anong ngưỡng mộ. klaseng Anh Miễn, nakakagimbal na cách lakas sáng tác ito? của anh thật đặc Sabi biệt, ni Yeming, em rất thích. isang batong Tống tumitimbang Miễn lang vỗ ng mga nhẹ vào 8 mông cô hanggang ấy, 9,000 giọng nói Jin. lả lơi, Hindi ko đùa man lang cợt, naramdaman em ang thích là bigat tốt rồi. pagbuhat. Cô gái Hindi nghiêng ko người định hôn anh maintindihan ta, kung bakit sa nhưng lại tingin liếc ninyo thấy ay tôi đang mabagal ngồi trên ako. ghế sofa. Sino ang Cô susunod? ấy sợ hãi, Isa pang vội lalaking vàng nhặt quần nakatakip áo ang trên mukha sàn ang để che cơ tumalon. thể, rụt Ako rè si núp Yun. sau lưng Tống Shu Miễn. mula sa Crimson Tống Miễn Sunset, quay đầu nhìn ibang tôi một cái, faction. thờ ơ Narito nói với cô ako para gái, kunin ang em về buhay trước mo. đi. Ang Cô galaw na gái không iyon, muốn đi, si nhưng vẫn bị Yunshu, Tống Miễn ang lạnh lùng pangalawa đẩy sa ra ngoài cửa. intersect. Ang Tiễn cô illusion gái technique xong, ni Senior Tống Brother Miễn nhìn thấy chiếc Yunshu, vali đặt ở kahit cửa, mga quay intersect đầu, elder ay như hindi không có chuyện makita gì ang xảy ra, tunay. hỏi tôi, sao không Nakakapatay bay? siya nang hindi Tôi bình nakikita. thản trả lời, Kung chuyến hindi bay lang bị dahil hủy. sa pagiging Ồ, abnormal Tống ni Miễn Senior xoa Brother xoa Guan trán, lang, ngồi xuống siya na bên cạnh sana ang tôi. maituturing Ghế na sofa invincible lún sa xuống một martial khoảng lớn. artist realm. Anh ta nằm lên đùi tôi, Tahimik lamang nhắm si mắt lại Yeming, nói. walang sinasabi. Haha, iyang si Yeming, natulala na sa napakagaling na movement technique ni Senior Brother Yunshu. Hindi niya talaga makikita kung alin ang ilusyon at alin ang tunay na katawan. Senior Brother Yunshu, huwag ka nang maglaro pa. Patayin mo na siya agad. Sa harap ko, gagamit ka ng ilusyon. Marunong ka talagang pumili. Isang hampas lang ni Yeming gamit ang haligi, at bumagsak na si Yunshu sa lupa. Mapaklang ngumiti si Yeming habang nakatingin sa kanya. Imposible. Paano mo nahanap ang tunay kong katawan? Isang tumpok ng mga halatang ilusyon lang naman. Kung pag-uusapan ang pagiging sopistikado, mas malayo pa ito kumpara sa illusion step ko. Yamang nang ahas kang sabihin na kukunin mo ang buhay ko, alam mo na siguro ang kahihinatnan ng pagkatalo. Isang malakas na pagsabog ang yumanig sa paligid, nabalot ng alikabok ang lahat. Mabilis na lumitaw si Guan lang at sinalo ang atake ni Yeming. Violent Fire Thunder Slash. Ang halijing bato ni Yeming ay nahiwa niya at naduraj. Si Senior Brother Guan lang iyon. Si Senior Brother Guan lang. Sa wakas, kumilos na si Senior Brother Guan lang. Sa wakas, ipapakita na niya ang kanyang tunay na lakas. Napakagaling ni Senior Brother Guan lang. Dati, minamaliit kita. Ngayon, kailangan kong aminin, karapat-dapat kang maging katunggali ko. Ang iyong kayabangan ay nararapat sa iyong lakas. Ngunit, susunod, wawasakin ko ang kayabangang iyan. Magsimula na tayo. Sa isip ni Sulan, iyang siguan lang, napakalakas. Ang lakas niya sa isahang laban, bagamat si Yeming ay malakas din, hindi naman masyadong malayo ang agwat. Dagdag pa, siya ay nasa first grade martial artist, 8 minor realms ang agwat kay Yeming. Mukhang, ganoon nga, ngunit naniniwala akong may paraan si Mingge para harapin siya. Hindi siya padalos-dalos na alam niyang hindi mananalo ay lalaban pa rin. Sa isip ni Jaurit iyan, kung pareho sila ng realm, tiyak na hindi kalaban ni Yeming si Guan lang. Ang kulang lang kay Yeming ay oras para lumakas. Hindi pwedeng mamatay ang batang ito rito. Sa isip ni Zhang Shento, kapag naging delikado ang sitwasyon, kailangang kumilos agad. Mas mahalaga ang kaligtasan ng bata kaysa sa anumang yaman. Naiintindihan. Tahimik na tumingin si Yeming sa kanya. Ano na? Hindi ba tinawag mong Yehudi ang sarili mo? Ngayon, narito ako, binibigyan kita ng pagkakataong hamanin ako. Kumilos ka na. Bakit hindi umaatake si Yeming? Natatakot na ba siya? Sigurado. Ang lakas ng presensya ni Senior Brother Guan lang, malamang naiihi na iyan sa takot. Saka, kalalaban lang niya ng 3 sunod-sunod, siguradong ubos na ang lakas niya. Kahit tumayo ka lang dyan, walang silbi kung hindi ka naman lalaban.
Bakit hindi ka gumagalaw? Natatakot ka ba? O talagang naubos na ang lakas mo? Hindi naman. Bigla ko lang naramdaman, pagdating sa pagpapakitang gilas, talagang hindi ako papantay sa iyo, kuya. Humahanga ako. Nagalit si Guan Lang, naghahanap ka ng kamatayan. Sumugod siya, iwinasiwas ang espada. Bahagyang tumalon pa atras si Yeming, umiiwas. Itong espada mo, kuya, mukhang mataas ang grado. Hindi ba't bawal gumamit ng masyadong mataas na grado ng sandata sa Loiday? Yung Halijing bato mo. Ang lakas ng pinsala noon, hindi ba't katumbas na rin ng mataas na grado ng sandata? Kung gagamitin ko ang espadang ito, wala namang mali doon. Ganoon ba? Kung gayon, maaari ko na palang gamitin ang sandatang mas komportable para sa akin. Anong espada ang ginagamit ni Yeming? Kalaban ang Raging Sun Sword ni Senior Brother Guan Lang, hindi man lang nasesira. Ang espada ni Senior Brother ay isang first-grade martial tool na nakuha sa isang sinaunang Yiji, ruins. Kayang makipagsabayan kay Senior Brother Guan Lang, napakagaling talaga ni Yeming. Makipagsabayan. Nagbibiro ka ba? Ang atake ni Yeming ay magulo, halatang basta lang siyang humahampas ng espada, hindi talaga marunong ng sword techniques. Kapag nakuha na ni Guan Lang ang kanyang kahinaan, madali na siyang matatalo. Sunod-sunod na tunog ng nagbabangga ang metal ang maririnig. Hindi ko akalain, isang taong gumagamit ng espada na tulad mo ay hindi pala marunong ng sword techniques. Nakakatawa, hindi kaya puro lakas lang talaga ang meron ka. Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung ano ang tunay na sword skill. Blazing Thunder Slash. Nagpakawala ng isang hibla ng sword chi si Guan Lang. Mabilis na tumalon si Yeming sa gilid. Nagawa niyang umiwas. Sa isip ni Yeming, gamit ang Tai Yi Divine Calculation, kitang-kita ko ang lahat ng kanyang kilos. Hindi mahirap manalo. Bakit? Kailangan ko pang makipaglaro sa kanya. Ang two-form sword art na ibinigay ni Master, matagal ko nang hindi napapractice dahil sa paggamit ko ng Dragon Scale Armor Sword. Ngayon, may kalaban akong gumagamit ng espada, tamang-tama para gamitin siyang pansanay. Sa isip ni Beiming, ganoon pala, ang tunay na laban nga ang pinakamahusay na paraan ng pagsasanay. Ang two-form sword art ay isang king-grade martial technique. Kapag na-master ito, malaking tulong ito kay Master. Primal generates two poles generate yin-yang. Yin-yang transforms infinitely. Sabi ng mga nanonood, ano yung lumitaw sa likuran ni Mingge? Mukhang isang uri ng basic sword form. Iyon ang two-form sword art ng yin-yang sect. Ang batang ito, ginagamit pa si Guan Lang para magsanay ng espada. Mukhang minamaliit ko ang batang ito. Sumigaw si Guan Lang at sumugod. Nagpalitan sila ng sunod-sunod na atake gamit ang espada. Mahigit 300 na palitan na. Bakit tabla pa rin sila? Sa tuwing magpapakawala si Senior Brother ng killing move, laging nakakailag si Yeming. Para bang alam na niya kung anong atake ang gagawin ni Senior Brother? Ano ba talaga ang nangyayari? Hindi tama, iyang si Yeming, halatang hindi marunong ng sword techniques noon, paanong nakatagal siya ng ganito? At saka, ang paraan niya ng paggamit ng espada ngayon, paayos ng paayos. Hindi kaya, nagpakawala ng isang hibla ng sword chi si Guan Lang patungo kay Yeming. Ginamit ni Yeming ang two-form sword art para salagin ito. Sigaw ng sect master ng faction ni Guan Lang. Guan Lang, tapusin mo na ang batang iyan. Ginagamit ka lang niya para magsanay ng espada. Muling umalingaw ang matinis na tunog ng nagbabangga ang metal. Bata, nang ahas kang gamitin ako para magsanay ng espada. Ngayon mo lang napansin. Huli na, bata, mamatay ka na. Mahigpit na hinawakan ni Yeming ang kanyang mahalagang espada. Hinintay ang pagdating ni Guan Lang. Nakangiting sumigaw si Yeming. Two-form sword art. Sa sandaling iyon, sumigaw din si Guan Lang. Violent Raging Sun Slash.
Isang Trong phòng tắm, nagliliyab na tiếng pulang nước chảy sorchi xen lẫn ang tiếng cười bumulusok trong pababa trẻo của một cô patungo kay gái trẻ vang Yeming. lên. May Tôi không khóc, determinasyon sa cũng mga không mata làm ầm ni ĩ, Yeming, chỉ lặng lẽ nakatutok ngồi trên diretso ghế sa sofa, unahan. đợi họ xong Ang việc. paligid ay Ai biglang cũng nghĩ rằng tumahimik. tôi sẽ giống như trước Hindi đây, tiếp tục makapagsalita si làm kẻ Guan si mê lang. mù quáng Sa của isip Tống ni Miễn. Yeming, tapos Nhưng na không ako ai biết, rito. ánh trăng sáng Sabi ng trong mga lòng tôi đã nanonood trở ng về. faction ni Guan Sao lang, tối nay, Tống nagpapakita Miễn ng kẻ đóng thế misteryosong này anyo. sẽ bị đá. Nagpakita Tiếng ng nước trong phòng ilusyon. tắm đột nhiên Akala dừng mo lại. kung anong Tôi bình makapangyarihang thản ngồi sword trên ghế technique. sofa trong phòng khách, Pagkatapos, nhìn cô gái không humislap mặc lang quần ng áo, sandali at trực tiếp nawala. bước ra từ phòng Kumpara sa tắm. Raging Sun Làn Sword da Art cô ni ấy Senior trắng mịn, Brother, phía trước ngực phải có napakalayo. vẽ một bông hồng Sabi đỏ ni rực. Zhang Shento o Vừa Gao nhìn là Feng biết tác Xian, phẩm của mga Tống Miễn. hanggal. Anh ta là Ang một họa tinatawag sĩ, na great đặc biệt daw thích is vẽ simple, lên cơ thể all những cô gái Dharma's trẻ return để to tìm one. cảm hứng sáng tác. Vài Kadalasan, giây sau, ang Tống Miễn cũng pinakamahusay bước na ra khỏi technique ay phòng mukhang tắm. simple at Tóc payak. anh còn ướt, Si Guan vài lang, lọn lòa talo xòa na trên siya. trán. Chiếc áo sơ Dahan-daang mi trắng itinulak dán ni chặt Yeming vào si cơ Guan bụng săn lang, chắc. at ito'y Cô bumagsak. gái vui vẻ nhào vào lòng Tống Nanginginig na Miễn, nakahiga ngước si khuôn Guan mặt lang nhỏ sa nhắn sahig. đầy ngưỡng mộ. Anh Pinaligtas Miễn, ko ang buhay cách niya sáng tác bilang của anh thật pagbibigay đặc biệt. galang kay Sect Em rất thích. Master Lu. Tống Miễn Ang vỗ nhẹ susunod vào na mông cô aakyat ấy, sa giọng nói entablado, lả lơi, hindi tiyak đùa kung cợt, em magkakaroon thích ng là ganitong tốt rồi. swerte. Cô gái nghiêng Sino người pa định ang hôn gustong anh ta, umakyat? nhưng lại Lahat liếc ay thấy tôi đang tahimik, ngồi trên ghế sofa. pinagpapawisan. Cô ấy Gamit sợ ang hãi, cultivation vội ng vàng nhặt 9th quần grade áo martial trên sàn để artist, che cơ natalo thể, niya si rụt Guan rè lang. núp sau lưng Tống Miễn. Ang talento ng Tống taong Miễn ito quay ay đầu hindi nhìn na tôi một natatalo cái, sa mga thờ ơ disipulo nói ng với cô malalaking gái, sekta, em về trước kahit đi. pa ng mga Holy Cô Land. gái không muốn đi, At nhưng vẫn bị saka, Tống Miễn lạnh pinaligtas lùng pa đẩy niya ra ang ngoài buhay ni cửa. Guan lang. Tiễn cô gái Iyon xong, ay Tống pagbibigay Miễn nhìn galang thấy sa chiếc vali akin. đặt ở cửa, Ang quay Crimson đầu, Sun Sect như không có faction chuyện ko gì ay xảy ra, sumusuko na. hỏi tôi, Sabi sao ni không Zhang bay? Shento, Tôi bình Sect thản trả Master, lời, chuyến kumusta bay naman bị ang hủy. ibang sekta? Ồ, Tống Miễn xoa xoa Purple Void trán, Sect, ngồi xuống bên cạnh sumusuko. tôi. Ghế Wind sofa Thunder lún Sect, xuống một khoảng lớn. sumusuko. Anh ta nằm Ren lên đùi Family, tôi, nhắm mắt lại sumusuko. nói. Divine Chương một Calculation chuyến bay Sect, bị hủy đột ngột, sumusuko. tôi kéo vali Puppet trở về Sect, nhà. sumusuko. Vừa bước vào Sa cửa, tôi kompetisyong đã thấy ito, trên sàn si nhà vứt Yeming một ng chiếc tất Crimson đen Sun bị xé Sect nát. ang nagtagumpay Đây laban là sa lần thứ lahat ng 8 Tống kalaban. Miễn đưa những cô Siya ang gái khác numero nhau về 1. nhà. Trong Ayon phòng sa tắm, alituntunin tiếng nước ngayon, chảy xen lẫn lahat ng tiếng cười yaman ng trong Jenny trẻo của Sect một ay cô gái trẻ mapupunta vang sa lên. Crimson Sun Sect. Tôi không khóc, cũng không Senior làm ầm Brother ĩ, Ye, chỉ ang lặng lẽ galing. ngồi trên ghế Senior sofa, Brother đợi Ye, họ xong việc. gusto kong magkaanak Ai sa cũng nghĩ iyo. rằng tôi sẽ giống Senior như trước Brother đây, Ye, tiếp tục tingnan làm mo kẻ si ako. mê mù quáng của Hinihiling Tống ko si Miễn. Senior Brother Ye Nhưng không ngayong ai biết, gabi. ánh trăng Sabi sáng ng trong lòng mga tôi đã elder, trở về. Sect Master sa Sau isa't tối isa, nay, ang Tống Miễn batang kẻ đóng ito, thế này, mayroon na sẽ bị siyang mga đá. nagawa. Tiếng nước trong Hindi phòng tắm natin đột siya nhiên dừng lại. mapipigilan. Tôi bình thản Mabuti na ngồi lang trên at ghế hindi siya sofa trong masamang phòng khách, tao. nhìn cô Sa gái không mặc hinaharap, quần áo, mas trực mabuting tiếp bước iwasan ra từ nating phòng tắm. makabangga siya. Làn da cô Yeming, ấy trắng mịn, mamaya, phía trước ngực pumunta phải có ka vẽ một kasama bông si hồng đỏ Sulan sa rực. inner hall ng Vừa nhìn sekta. là biết tác phẩm của Tống Panahon Miễn. na para Anh ta pasyalan là một ninyo họa ang sĩ, Crimson đặc Sun biệt Heavenly thích vẽ Cave. lên cơ thể những cô Opo, gái trẻ để tìm mamaya, cảm hứng sáng tác. sasabihin ko kay Sulan. Vài giây sau, Sa Tống Miễn wakas, cũng bước ra khỏi makikita ko phòng na rin tắm. ang maalamat na Tóc loob anh ng còn ướt, Heavenly Cave. vài lọn lòa xòa Sa trên ibang trán, lugar, chiếc áo sa sơ mi tirahan ni trắng Sun dán chặt Buang, vào cơ bụng săn Baho, chắc. kumusta na ang Cô gái vui paghahanda? vẻ nhào vào lòng Tống Sagot Miễn, ni Sun ngước Baho, khuôn mặt ang nhỏ nhắn Imperial đầy ngưỡng family mộ. ay Anh winasak. Miễn, Si cách Wang sáng tác Yuan của anh Pui thật ay đặc galit biệt, na galit em kay rất thích. Yeming. Tống Miễn Sa vỗ nhẹ vào paghahanda, mông cô ấy, giọng napakasipag nói niya. lả lơi, Sabi đùa ni cợt, Sun Buang, em thích na là tốt ipadala mo rồi. na sa Crimson Cô Sun gái Sect. nghiêng người định hôn anh ta, Hintayin mo na nhưng lang lại ang liếc thấy pagbabalik tôi ng đang ama ngồi trên para ghế sa mga sofa. susunod na utos. Cô ấy sợ hãi, vội Sagot ni vàng nhặt Sun quần Baho, áo trên sàn opo. để che cơ thể, Sabi ni rụt Sun rè Buang, núp sau lưng Tống Miễn. napakagaling. Kung Tống hindi Miễn quay dahil sa đầu nhìn tôi panggugulo một ng cái, batang thờ iyon, ơ nói matagal với na cô sana gái, akong Sect em về trước Master. đi. Cô Sa gái không muốn đi, pagkakataong, nhưng vẫn bị ito, Tống Miễn lạnh lùng hindi đẩy ko na ra siya ngoài cửa. bibigyan ng anumang Tiễn cô gái pagkakataon. xong, Tống Miễn nhìn Makalipas thấy ang chiếc ilang vali đặt ở sandali, cửa, sa inner quay hall đầu, ng như Crimson không có Sun chuyện Sect, gì xảy ra, Yeming, hỏi tôi, Sulan, sao không sa bay? kasalukuyan, Tôi bình kayo thản ang trả may lời, chuyến bay pinakamahuhusay na bị hủy. potensyal sa Ồ, Crimson Tống Sun Miễn Sect. xoa xoa trán, Ang ngồi xuống Heavenly bên Cave cạnh sa tôi, loob ng ghế Crimson sofa Sun lún
intellect ay espesyal na ginagamit para sa cultivation. Ito ay isang mahalagang yaman. Kailangan ninyo itong pahalagahan. Master, kami lang po ba? Oo, kayong dalawa lang. Sa kasalukuyan, ang ibang mga disipulo ay walang kwalipikasyon. Kayo ang unang grupo. Unang grupo. Ibig sabihin, ang mga yaman sa loob ay pinakakumpleto, at walang ibang makikipag-agawan. Hindi na kailangang matakot sa anuman. Sa isip ni Yeming, syempre, si Master ang magbibigay ng pinakamagandang pagkakataon sa amin. Tanong ni Yeming, Master Martial Uncle, may isang bagay akong hindi maintindihan. Malinaw na si Elder Sun ay isang nakatagong panganib. Bakit hindi nyo siya agad inalis?
bagkus ay hinayaan niyo siyang bumuo ng mga alyansa. Ang kanyang personal na lakas ay hindi gaanong mahalaga. Ngunit ang kanyang anak, si Son Baho, ay miyembro ng Holy Land, at sa hinaharap, may posibilidad pa siyang maging Holy Son. Hindi namin siya kayang galawin. Ngunit mabuti na lang, ang East Chi Academy ay hindi rin mahina, isang 10,000 taong sekta. Kapag nakapasok ka na roon, hindi na siya magiging banta sa iyo. Kapag lumakas ka na, ano pa ang isang sanggwang? Sa isip ni Yeming, pag-aalaga ng tigre na magdudulot ng panganib. Hindi ba mas mabuti pang putulin na agad ang kamay ng isang mandirigma? Masyadong nag-aalala si Marshall Uncle, natatakot na ang pagkamatay ni Sun Guang ay magdulot ng mas malaking gulo. Ang daanan papunta sa Crimson Sun Heavenly Cave ay nakakonekta na. Handa na ba kayo? Handa na po. Pakiusap, Elder Shishang. Simulan na. Iwinasiwas niya ang kanyang kamay. Na-activate ang daanan. Makalipas ang ilang sandali, sa loob ng Crimson Sun Heavenly Cave, ito na ang Heavenly Cave. Medyo kahawig ng ikalawang level ng Spirit River Secret Realm. Parehong walang araw o buwan, ngunit may malaking pagkakaiba. Dahil ang Spirit River Secret Realm ay ang Heavenly Cave ng Taiyi Sect. Hindi ba't doon ay pinipigilan ng realm? Siguro para sanayin din ang mga disipulo. Tungkol naman sa pagkakaiba ng mga Heavenly Cave, iyon ay dahil magkakaiba rin ang martial Dao will ng bawat martial god. Lan, hindi ko inaasahan na marami ka palang alam. Noong bata ako, maswerte akong nakasama kay Ama sa pagbisita sa isang Holy Lord ng Holy Land. Mula sa kanilang usapan, nalaman ko ang mga ito. Mingge, kung interesado ka sa aking pagkatao, maaari kong mabilis na tinakpan ni Yeming ang bibig ni Solan gamit ang kanyang kamay, alam kong nag-aalala ka para sa aking kaligtasan. Hindi kailangang magmadali, kapag gusto mo nang sabihin, saka mo na lang sabihin, ayos lang. Sa pagkakataong ito, hindi naman tayo tulad ng nasa Secret Realm na puro kaaway sa paligid, at wala ring limitasyon sa oras. Ang ibos ng Heavenly Cave ay tayong dalawa lang. Dahan-dahan tayong maglakad-lakad. Samantala, pabalik sa Great Hall ng Crimson Sun Sect, kung sasabihin ko ito, walang maniniwala. Nakuha lang natin ang Crimson Sun Heavenly Cave, ngunit hindi tayo nito kinilala, at wala tayong paraan para kontrolin ito ng lubusan. Tama ka. Ang Crimson Sun Heavenly Cave ay itinayo ng Crimson Sun Sect noong sinaunang panahon, espesyal na ginamit para sanayin ang mga disipulo sa martial artist realm, at pinapayagan lamang ang mga martial artists na pumasok. Mahirap tayong makialam. Noon, ikaw at si Gao Fengxian, napakaganda ng inyong potensyal, ngunit hindi pa rin kayo kinilala ng Heavenly Cave. Hindi lang tayo. Sa loob ng mahigit 200 taon, wala ni isang tao mula sa ating Crimson Sun Sect ang nagtagumpay. Noon, kulang ang aking pangunawa, kaya nadamay si Senior Brother. Ngunit naniniwala ako, sa potensyal ni Yeming at Sulan, tiyak na magtatagumpay sila. Tiyak na makukuha nila ang Crimson Sun Token, at mula noon, malaya na silang makakapasok sa Heavenly Cave, walang hadlang, at malayang makakakuha ng mga yaman. Samantala, sa tirahan ni Sun Guang, Ama, ang tatlong ito ay ang mga inirekomenda ni Huang Yuan Kui, mga disipulo ng Sword Lake Holy Land. Kahit sa Holy Land, sila ay mga nangungunang disipulo sa martial artist realm. Hindi masama, ang tatlong ito, may matatalim na aura at makakapal na Yuan Qi. Bawat isa sa kanila ay mas malakas pa kaysa kay Guan Lang. Ang pagharap kay Yeming ay tiyak na walang problema. Si Yang Fei, Tu Sheng, Ding Bo, mamaya, dadalhin kayo ni Ama sa Crimson Sun Heavenly Cave. Ang mga yaman sa loob, kunin ninyo ang gusto ninyo. Isa lang ang hiling ko, hulihin ng buhay si Sulan, patayin si Yeming. Tungkol dito, Senior Brother, huwag kang mag-alala. Kailan ba nagpatalo ang aming Sword Lake? Ang mas ipinagtataka ko ay kung paano makakapasok sa Heavenly Cave.
Hindi ba't ang pasukan ay dapat nasa kamay ng Sectmaster? Haha, si Zhong Shento at ang iba pa ay hindi pa ganap na nakokontrol ang Heavenly Cave, kaya hindi nila alam na ang pasukan sa Crimson Sun Heavenly Cave ay hindi lamang isa. 30 taon na ang nakalilipas, nagkataong natuklasan ko ang isang pasukan. Ito ay isang lihim na ako lamang ang nakakaalam. Hindi dapat ito ipagpaliban. Umalis na kayo agad. Sige, naway swertehin kayo. Ang tatlo ay nai-teleport na sa loob ng Heavenly Cave, tanong ni Sun Baho, Yuan Kui, sigurado ka bang magtatagumpay silang tatlo? Narinig ko na sila ay mga kayamanan ng Sword Lake, may pambihirang potensyal. May ilang mga elder na may mataas na posisyon ang nagbabalak na kunin sila bilang direct disciples. Kapag may nangyari sa kanila, sagot ni Huang Yuan Kui, Brother Baho, huwag kang mag-alala. Sila, kahit sa bilang o sa realm, ay may malaking kalamangan. Kahit pa si Yeming ay tunay na tagapagmana ng Undying Divine Palace, tiyak na mamamatay siya. Samantala, sina Yeming at Sulan ay naglalakad-lakad sa loob ng Heavenly Cave, biglang huminto si Yeming. Isang anino ang lumitaw. Naglakad-lakad ng matagal, sa wakas, may kaunting nangyari na. Ikaw ba ang tagapamahala sa loob ng Heavenly Cave? Ako ang Spirit Lord ng Crimson Sun Heavenly Cave. Mayroon akong autoridad na kontrolin ang Heavenly Cave, at responsable sa paggabay sa inyo para tanggapin ang pagsubok. Paliwanag ni Beiming, Master, karaniwan, sa loob ng Heavenly Cave ay may Spirit Lord. Ang Spirit Lord ay nilikha mula sa kaluluwa ng tao, na pananatili ang kakayahang mag-isip ng mag-isa. Noong nasa Spirit River Secret Realm tayo, ang gumabay sa atin doon ay isa ring Spirit Lord. Para makapasok sa kaloob-looban ng Heavenly Cave, kailangang sumailalim sa pagsubok para malaman kung kwalipikado. Ngayon, may iba pang tao sa Heavenly Cave. Maghintay kayo sandali. Kapag kumpleto na ang lahat, agad na magsisimula ang pagsubok. Ano? May iba pa. Malinaw na sinabi ni Master na tayong dalawa lang. Bakit may iba pa? Haha, napakaraming Yuan Chi crystals. Mukhang ang antas ng Heavenly Cave na ito ay hindi nalalayo sa munting Heavenly Cave ng Sword Lake. Siguradong maraming magagandang bagay dito. Sino kayo? Bakit kayo naririto sa loob ng Heavenly Cave ng Crimson Sunset? Makinig kang mabuti. Ako si Siang Fei. Ang dalawang kasama ko ay sina Tu Sheng at Ding Bo. Lahat kami ay mga disipulo ng Sword Lake. Kumpara sa mga hamak na sekta tulad ng sa inyo, langit at lupa ang pagitan. Teka muna, ang ganda ng binibining ito. Hindi nakapagtatakang gustong hulihin siya ng buhay ni Brother Baho. Ano sa tingin ninyo, kung dito natin siya tikman, magagalit kaya si Sun Baho? Si Sun Baho, sa Sword Lake, isa lamang siyang ordinaryong disipulo. Ngunit tayo, sa hinaharap, maaaring maging kasing tanyag ng isang horizon. Kahit tikman, pa natin ang babae niya, ano naman ang magagawa niya? Kayo, mga, tinapak ni Yeming ang balikat ni Sulan para pigilan siya. Huwag kang magalit. Mga patay na sila. Sabi ng Spirit Lord, kompleto na kayo. Magsisimula na ang pagsubok sa kwalifikasyon. Isang sinag ng liwanag ang umikot sa katawan ni Yeming, mid-grade Heaven Earth Treasure Body. Potential, top, fast. Siya, katulad natin, parehong mid-grade treasure body. At saka, ang potential niya ay top. Ang potential natin ay mid-grade lang. Hindi ko inaasahan na sa ganito kalayong lugar ay may taong may ganito kapambihirang talento. Low-grade flawless sacred body. Potential, top. Fast. Sa isip ni Yeming, hindi ko inaasahan. Silan pala ay hindi lang may sacred body. Ang potential pa niya ay katulad ng sa akin. Parehong top. Ibig sabihin, ang sacred body niya ay maaari pang umangat. Sagot ni Beiming, tama ka. Ang sacred body ay hindi ang pinakamataas na uri ng katawan. Mas mataas pa rito ang divine body.
At ang taong may divine body, basta't hindi mamatay sa kalagitnaan, tiyak na magiging isang Diyos sa hinaharap. Cô gái vui Sa vẻ nhào vào pamamagitan lòng lang Tống ng Miễn, katawan, ngước khuôn mặt maaari nhỏ nang nhắn maging đầy isang ngưỡng martial mộ. god. Anh Miễn, cách sáng Anong tác của klaseng anh thật swerte đặc biệt. iyon? Em rất thích. Ha. Tống Flawless Miễn sacred vỗ nhẹ body. vào mông cô ấy, Ang maalamat giọng na nói flawless lả lơi, sacred đùa body. cợt. Em Hindi thích ko là tốt rồi. inaasahan na Cô makakaharap gái natin nghiêng người ito. định hôn anh Sa ta, nhưng kasalukuyang lại liếc mundo, thấy tôi đang ngồi maliban sa trên ghế Crown sofa. Princess ng Cô Vermilion ấy Bird sợ hãi, Empire, vội vàng wala nhặt nang quần áo trên nababalitang sàn để pangalawang che cơ taong may thể, flawless rụt rè sacred núp sau body. lưng Tống Miễn. Hindi ko Tống Miễn quay inaasahan đầu na nhìn tôi một makakakita cái, tayo rito. thờ ơ nói với cô Tunay ng gái, isang em về napakalaking trước đi. pagkakataon. Cô gái không Pareho muốn đi, siguro tayo nhưng nang vẫn bị Tống iniisip. Miễn lạnh lùng đẩy ra Siguradong ngoài hindi cửa. natin ito Tiễn cô basta-basta gái xong, Tống palalampasin. Miễn nhìn thấy chiếc Sino mang vali đặt ở mag-isang cửa, aangkin quay kay đầu, Sulan. như không có Sa chuyện gì huli, xảy ra, isang hỏi babae tôi, lang naman sao siya. không bay? Hindi dapat Tôi bình masira thản ang trả ating lời, chuyến bay bị pagkakaibigan hủy. dahil lang sa Ồ, kanya. Tống Miễn xoa xoa chán, Tama. ngồi xuống Ang bên cạnh flawless tôi. sacred Ghế body, sofa lún hindi xuống một maaaring khoảng angkinin lớn. ng isa Anh lang. ta nằm lên đùi tôi, Mamaya, nhắm mắt tayong lại tatlo nói. ang magsasalo-salo Chương sa một chuyến kanya, bay bị hủy hindi đột ba't ngột, mas tôi kéo makatarungan vali iyon? trở về nhà. Tingnan Vừa ninyo bước ang vào kanyang cửa, mga tôi đã hita. thấy trên sàn Mahigpit nhà ang vứt một chiếc tất pagkakasara. đen bị xé nát. Mukhang Đây là birhen lần pa. thứ 8 Tống Miễn đưa những cô gái khác Ang nhau bait về sa nhà. atin ng langit. Trong phòng tắm, Napakaswerte tiếng nước chảy natin. xen lẫn tiếng cười Pagbalik, trong trẻo của một kailangan cô nating gái trẻ vang pasalamatan lên. si Son Baho. Tôi không khóc, Nagalit cũng si không làm ầm Sulan, ĩ, chỉ kinuyam lặng ang lẽ kamao. ngồi trên ghế sofa, Mabilis na đợi hinawakan họ ni xong việc. Yeming ang kanyang kamay. Ai cũng nghĩ rằng tôi Huwag sẽ mo giống như silang trước đây, tiếp tục pansinin. làm kẻ si Ilan mê mù lamang iyan quáng sa của Tống kanilang Miễn. mga huling salita. Nhưng không ai biết, Sabi ng ánh trăng Spirit sáng Lord, trong lòng tôi đã dadalhin trở ko về. kayo sa Demon Domain. Sau tối nay, Tống Miễn Haharapin kẻ ninyo đóng ang thế này pagtugis sẽ ng bị mga đá. mandirigma ng Demon Tiếng nước Race. trong phòng tắm đột Kung nhiên dừng lại. makakatagal kayo ng Tôi isang bình thản buwan, ngồi trên ghế itinuturing sofa na trong kayong phòng khách, nakapasa. nhìn cô gái Kung không mặc hindi quần áo, makatagal, trực tiếp tiyak na bước ra mamamatay từ phòng kayo sa tắm. loob. Làn da Lintik, cô ấy trắng Demon mịn, Domain na phía trước naman. ngực phải có vẽ Hindi một ko bông alam hồng kung đỏ anong rực. antas ng Vừa Demon nhìn Domain là biết ito. tác phẩm của Tống Sa Miễn. ating lakas, Anh ta sa là một tingin họa ko'y sĩ, walang đặc magiging biệt thích vẽ problema. lên cơ thể Mukhang những cô hindi gái lang trẻ để magandang tìm cảm hứng kapalaran ang sáng tác. ibinigay sa inyo ng Vài giây langit. sau, Binigyan Tống pa Miễn kayo cũng ng bước ra khỏi napakagandang phòng lugar tắm. para Tóc mamatay. anh còn ướt, vài Lumipat lọn ang lòa xòa eksena trên sa trán, Demon Domain. chiếc áo sơ mi Ang trắng lima dán ay chặt vào cơ nailipat bụng na sa săn chắc. loob. Cô gái Pagkapasok vui pa vẻ lang, nhào vào may lòng kung Tống anong Miễn, pumasok sa ngước khuôn katawan mặt ni nhỏ nhắn Tusheng. đầy ngưỡng mộ. Anh Nag-iba Miễn, ang itsura cách sáng niya. tác của anh Sigaw thật ni đặc Siang biệt, Fei, em rất thích. bilisin mo. Tống Miễn Ipunin vỗ mo ang nhẹ iyong vào mông cô isipan. ấy, giọng nói Huwag mong lả lơi, hayaang đùa pasukan ka cợt, ng mga em thích là demonyong tốt iyon. rồi. Mga Cô itim gái na nghiêng usok, người định hôn anh enerhiya ta, ang nhưng lại pumapalibot liếc kay thấy tôi đang Yeming. ngồi trên ghế Sumigaw sofa. siya, Blood Cô Demon ấy Chi. sợ hãi, vội vàng nhặt Mahigpit quần niyang áo trên hinawakan ng sàn để isang che cơ thể, demonyo, rụt rè Mato, núp sau sa lưng kanyang Tống Miễn. palad, at ito'y Tống Miễn kanyang quay đầu hinigo. nhìn tôi một cái, thờ Pagkapasok ơ nói với dito, cô gái, kusang em về lumalabas trước ang đi. Blood Demon Cô Chi, gái không at muốn đi, saka, nhưng vẫn bị hinihigop pa Tống Miễn nito ang lạnh mga lùng đẩy ra demonyo. ngoài cửa. Tiễn cô Paliwanag ni gái xong, Beiming, Tống ang Miễn nhìn demon thấy god chiếc vali power đặt sa ở katawan cửa, ni quay Master đầu, ay mas như mataas không ang có chuyện antas gì xảy kaysa sa ra, mga mababang hỏi tôi, antas na sao không demonyo bay? na ito. Tôi bình thản trả Kung lời, mahihigop chuyến niya bay ang bị hủy. kanilang demonic Ồ, chi, Tống Miễn malaki xoa ang xoa maitutulong trán, nito ngồi sa xuống pag-angat bên ng cạnh realm tôi. ni Ghế Master. sofa lún xuống một Lan, khoảng lớn. ayos ka Anh lang ta ba? nằm lên đùi Hindi tôi, ko alam nhắm kung mắt anong lại nói. nangyayari. Ang mga demonyong ito, tila takot na takot sa akin, hindi sila nangangahas lumapit. Sa isip ni Yeming, hindi nga may kakaila ang flawless sacred body. Anumang negatibong puwersa ay hindi makakalapit. Subalit, yung tatlong iyon, mukhang nahihirapan silang harapin ang sitwasyon. Ngayon, si Tu Sheng ay pinasukan ng demonic chi, tinutulungan siya ni Siang Fei na alisin ito. Ang makakalaban na lang ng buong lakas ay si Dingbo. Ito ay isang pambihirang pagkakataon. Isang hamak na miyembro ng maliit na sekta, nangangahas na umatake. Mukhang hindi mo talaga alam ang pagkakaiba ng Holy Land at ng isang maliit na sekta. 3 Revolutions Thunder Seal. Isang malakas na pagsabog ang naganap nang magbanggaan ang dalawang Sword Chi. Sa sandaling iyon, naglalaban ang dalawang Yuan Chi, sumisirit na parang nasusunog. Pagkatapos, isang malakas na boom, at pareho silang napaatras para mapanatili ang distansya. Sa isip ni Dingbo, ang taong ito, ang kapal ng Yuan Chi niya. Simula nang sanayin ko ang Demon Elephant Art, ito ang unang pagkakataon na may martial artist na nakasabay sa akin. Isang hamak na 9th grade martial artist, may ganito kalakas na puwersa. Nanginginig ang kamay ko. Sa sandaling ito, isang maitim na demonic chi ang papalapit. May mga yabag na naririnig. Natakot si Dingbo, pinagpawisan. Iyon.
Iyon ay mga demon beast, Mawo. Isang kawan ng mga demon beast ang lumitaw, umuungal. Napakakaraming demon beast. Malamang naakit sila ng ingay ng laban natin kanina. Bilisan natin, tumakbo. Ang mga mataw ay kumakain ng isipan ng tao para palakasin ang sarili. Ang mga Mawo naman ay itinuturing ang tao bilang pagkain, napakalupit. Isa ay umatake sa isipan, isa ay umatake sa katawan. Ang lakas ng bawat isang demon beast na ito ay katumbas ng isang 5th grade martial artist ng mga tao. At saka, napakarami nila. Sabi ni Beiming, Master, kailangang umiwas. Lintik, nawala ang magandang pagkakataon. Pagkatapos nito, magiging madali pa kaya silang patayin. Sa isip ni Dingbo, balak ko sanang biglain ang batang iyon at patayin agad, hindi ko inaasahan na susulpot ang napakaraming demon beast. Nasayang ang napakagandang pagkakataon. Atras tayo. Sa isang lugar sa Demon Domain, naramdaman ng mga demon beast ang kaguluhan. Sa likuran ni Yeming at Solan ay isang kawan ng mga demon beast na humahabol. Sumigaw si Yeming, Dragon Scale Armor Sword. Hanyu Sword Art. Isang hiwa lang, naputol sa gitna ang dalawang demon beast. Sa sandaling iyon, may isa pang sumugod. Hinugot din ni Solan ang kanyang espada at ginamit ang Hanyu Sword Art. Dalawang hibla ng Sword Chi ang pinakawalan, na nagpayelo sa demon beast. Mabuti na lang nandito ka. Kung hindi, patay na ako. Mingge, ang pagtakbo ng ganito ay hindi solusyon. Habang tumatakbo tayo at lumalaban, mas lalo lang nating naaakit ang mas maraming demon beast. Mas marami na ang humahabol sa atin ngayon kaysa kanina. Tama ka. Ang bilis ng mga hayop na ito. Kung tatakbo lang tayo gamit ang mga paa, hindi natin sila matatakasan. At saka, napakarami nila. Kahit maubos pa natin ang ating lakas, hindi natin sila lahat mapapatay. Biglang may lumitaw na bitak sa lupa. Babala ni Beiming, Master, mag-ingat ka. May demon beast sa ilalim ng lupa. Sigaw ni Yeming, Lan, umilag ka. Isang halimaw ang lumitaw mula sa ilalim ng lupa, nasugatan si Yeming. Lintik, na traidor ako. Hayop na gustong mamatay. Sumugod si Sulan, sinaksak ang halimaw gamit ang kanyang espada. Hanyu Sword. Nagyelo ang buong katawan nito. Hinugot niya ang espada mula rito. Mingge, ayos ka lang ba? Gagamutin kita. Hindi malalim ang sugat. Hindi tayo pwedeng tumigil dito. Kailangan nating maghanap agad ng matataguan. Huli na. Dahil lang sa paghampas kanina, nakahabol na ang mga demon beast sa likuran. Pati ang mga demon beast sa malapit ay naakit na rin. Ang mga demon beast sa ilalim ng lupa ay nag-aabang din. Napapaligiran na tayo. At saka, ang sugat ni Master ay may demonic chi na pumasok. Kung hindi ito may lalabas, lalala ng lalala ang sugat. Umuungal ang mga demon beast, sabay-sabay na sumusugod sa kanilang dalawa. Patay. Ang mga demon beast na ito, si Master ang target. Itinuturing nilang si Master ang pinakamalaking banta, gusto siyang unahing patayin. Lintik, kailangan ng lumaban ng patayan dito. Sumulong si Sulan at malakas na sumigaw, layuan niyo siya. Natakot ang mga demon beast sa sigaw ni Sulan at agad na huminto. Hindi sila ng ahas lumapit. Ito ang kapangyarihan ng flawless sacred body. Hanggat narito ako, walang sino man ang makakagalaw kay Mingge. Paliwanag ni Beiming, ang flawless sacred body ay isa sa pinakapambihirang katawan sa mundo ng mga tao, lumilitaw lamang sa mga kababaihan. Kung pag-uusapan ang pagpapalakas sa laban o sa cultivation, ang flawless sacred body ay bahagyang mas mababa lamang sa ibang sacred bodies. Ang kahalagahan nito ay pangunahing nasa katangian nitong sukdulang kadalisayan at hindi maaaring mapasukan o madungisan. Hindi lamang ito makakatulong sa iba na mapataas ang kadalisayan ng kanilang yuan chi, maaari rin itong alisin ang masasamang bagay sa loob ng katawan, linisin ang katawan, at sa gayon ay mapataas ang lakas at bilis ng cultivation. Hindi kalabisan na sabihin,
ang isang ordinaryong martial artist, kung ang kanyang kapareha ay may flawless sacred body na tutulong sa kanya, kahit isang ordinary body lang siya, maaari siyang maging isang martial saint, paano pa kaya sa ibang mga henyo? Kaya naman, ang flawless sacred body, sa sandaling lumitaw ito, ay laging nagiging target ng agawan ng mga henyo mula sa malalaking lupain. Ang ganitong uri ng katawan na nag-aalay sa iba, ang katangian nitong salungat sa pagpasok ng demonic na impluensya, kasama pa ang epekto nitong paglilinis. Ang flawless sacred body ay may napakalakas na pagpipigil sa mga demon beast. Sa kasamaang palad, masyadong mababa ang realm ni Sulan, kaya nagagawa lamang niyang takutin ang mga demon beast. At saka, ang paggamit ng kapangyarihang ito ay nangangailangan ng napakalaking yuan chi. Natatakot akong hindi niya ito kayang panatilihin ng matagal. Mingge, ang yuan chi ko ay mabilis na nauubos. Sapat lang para pigilan sila ng 3 sandali, free ke. Pagkatapos ng oras na iyon, susugod na ang mga demon beast. Bilisan mo. Gamitin mo ang pagkakataon para magpagaling. Hanggang, ano naman kung magamot ako? Ang pagkaubos ng iyong yuan chi ay magpapahina sa iyo ng gusto. Mas lalo lang tayong babagal. Kahit magpatuloy pa tayong tumakbo, mas marami lang tayong maakit na demon beast hanggang sa mamatay tayo sa pagkaubos ng lakas. At saka, sa loob ng demon domain, tiyak na may mas matataas pang antas ng demon beast. Kung maakit natin sila, tiyak na kamatayan ang kahihinatnan. Dahil sa ingay ng laban kanina, malamang nagtipon na rito ang lahat ng demon beast sa paligid. Mas malakas na ingay ay hindi na siguro makakaakit pa ng mas marami. Kung gayon, iisa na lang ang daan para mabuhay. Bago ako tuluyang lamunin ng demonic chi hanggang mamatay, patayin silang lahat. Ang aking limitasyon ngayon ay ang sabay na pagkontrol ng 2 martial monarch points. Gamit ang flawless aura ni Lan, bahagya kong may set up ang isang malawak na demon beast killing formation. Ang sakop ng killing formation ay dapat masakop ang lahat ng demon beast. Kapag may nakatakas na isa at tumawag ng tulong, wala nang silbi ang lahat. Beiming, sabihin mo sa akin ang lokasyon ng lahat ng demon beast sa malapit. Walang dapat makaligtas. Lahat ng demon beast sa 4 na direksyon. Ang pinakamalayo ay nasa silangan, 300 metro ang layo, papalapit dito. Mukhang gusto nilang makibahagi sa pagkain. Wala silang makakain kundi ang formation na inihanda ko para sa kanila. Shen, Con, Jen, Shen, Zon, Li, Du. Gamit ang aking yuan chi bilang sentro. Killing formation lines. Guide. Formation high. Locate. Mingge. Nagsaset up ka ng formation. May maitutulong ba ako? Hindi na kailangan. Ipagpatuloy mo lang ang pagpapatakot sa kanila. Iyon lang. Ang pagbuo ng formation ay nangangailangan ng oras. Kailangan nating tumagal ng 2 sandali pa. Pagkalipas ng 2 sandali, si Yeming ay tila nahihilo na. Ang pag-setup ng malaking formation ay sobrang nakakapagod. Kumain na ako ng 30 pills, pero ramdam ko pa rin kulang ang yuan chi ko. Paliwanag ni Beiming, ang mga normal na formation ay nangangailangan ng mataas na antas na spirit stones, yuan beast bones, at iba pang materyales. Si Master, gamit ang Chaos Arithmetic Scripture, ay pilit na gumagamit ng iisang uri ng martial monarch coin para mag-set up. Natural lamang na napakalaki ng pagkonsumo. Sa kasalukuyan, walang oras para maghanap ng mga materyales. Si Sulan ay makakatagal lamang ng 3 sandali. Kailangang matapos ang pag-set up sa loob ng 3 sandali. Pagkalipas ng kalahating sandali pa, natapos na ang formation. Lan, itigil mo na ang pagbabanta sa mga demon beast. Lahat ng iyong flawless aura, ipasok mo sa aking katawan. Lumapit si Sulan para tulungan si Yeming. Isang malakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw, kasabay ng nakakasilaw na liwanag. Umuungal ang mga berdeng demon beast.
Sabay-sabay silang sumugod. Lesser Yin Yang Killing Formation, Evolve. Holy Light Yin Yang Grand Formation. Ang mga Demon Beast ay tinangay paitaas sa hangin. Nagsimulang lumawak ang formation sa paligid. Umuungal sa galit ang mga Demon Beast. Makalipas ang ilang sandali, mga nakakabinging sigaw ang maririnig. Tahimik na pinanood ni Yeming ang mga ito na tinatangay palayo. Sa sandaling ito, si Yeming ay ubos na ang lakas. Masyadong malala ang demonic chi infection. Mingge, gagamutin kita. Sa wakas, napuksan na natin ang mga hayop na ito. Biglang may naramdaman si Sulan. Yung mga itim na usok na iyon ang demonic chi mula sa mga demon beast na pinatay ni Mingge. Mas lalong kumakapal ang demonic chi. Hindi maganda, ang demonic chi ay naaakit ng blood demon chi ni Master. Halika kayo, sugurin niyo akong lahat nito. Kahit ubos na ang flawless aura ko, gamit lamang ang aking katawan, marahil ay mapipigilan ko sila. Lumusot, hindi ako ang target. Ang demonic chi ay pumasok sa katawan ni Yeming. Lintik, mga hamak na mababang antas na demonic chi, gusto akong pasukin. Kumpara sa Demon God Power mula sa Nine Revolutions Foundation Establishment Divine Peel, napakalayo ninyo. Si Mingge, hinihigop at nililinis niya ang demonic chi. At saka, ang kanyang Yuan chi. Mabilis na tumataas. Ano ba talagang Yuan chi iyon na kayang linisin ang demonic chi? Sumisigaw si Yeming sa sakit. Ang realm ni Master ay mabilis na umaangat. 8th grade martial disciple, 6th grade, 4th grade. Pagkatapos, umangat si Yeming hanggang 3rd grade martial artist. Ang demonic chi mula sa daan-daang demon beast. Ang lasa ay hindi maganda, pero malaki ang naitulong sa pag-angat. Hindi ko inaasahan, direktang umangat hanggang 3rd grade martial artist. Mingge, ayos ka lang ba? Ayos lang. Noong una, kinain ko ang Demon God Power mula sa Nine Revolutions Foundation Establishment Divine Peel. Inabot ako ng 49 na araw. Kumpara roon, maliit na bagay lang ito. Demon God Power. Sinabi ni Master lahat kay Sulan. Si Sulan at ako ay hindi na iba sa isa't isa. Sa pagitan namin, hindi na kailangang maglihim pa. Pagkatapos, ikinwento lahat ni Yeming kay Sulan, kasama na ang tungkol kay Beiming, Divine Spirit Treasure Robe, at G. Tianpeng. Tingnan mo, siya si Beiming. Wow, munting Beiming. Ganyan pala ang itsura niya. Napaka-cute. Lan, bakit hindi ka man lang nagulat? Matagal ko nang nahahalata na may kakaiba kay Mingge. Hindi ko lang inaasahan na ganito pala siya ka-espesyal. Ang Divine Spirit Treasure Robe ay isang Divine Land Supreme Treasure. Sa tulong niya, ang hinaharap ni Mingge ay hindi masukat. Mingge, ang sabihin mo sa akin ang lahat, napakasaya ko. May ilang bagay na balak ko sanang sabihin pagkatapos mong makuha ulit ang unang pwesto sa Latent Dragon Rankings, pero mukhang kailangan ko nang sabihin ngayon. Sa totoo lang, ang pangalan ko ay Yu Lingqiao. Ang pangalan kong ginagamit sa labas, Lan Nhi o Sulan, ay alias ko lamang. Parehong maganda ang mga pangalan. Mula ngayon, tatawagin kitang Lan Nhi. Kung anong gusto mong itawag, ayos lang. Susunod, ikukwento ko kay Mingge ang lahat tungkol sa akin. Kung sa tingin ni Mingge ay masyadong mabigat ang pressure, ituring mo na lang itong kwento. Ang aming Yu family ay dating numero 1 Golden Aristocratic family ng Vermilion Bird Empire. Mayroon kaming 10 Grand Marshals, 33 First Grade Grand Officials, at 6 pa ang ginawaran ng titulong Marquis. Ang aming ninuno ay kapatid sa panunumpa ng Vermilion Bird Emperor noon. Masasabing walang kapantay ang aming karangalan. Sa ganoong kalagayan, ang mga disipulo ng aming Yu family, anuman ang kanilang potensyal, ay malayang makakapasok sa isa sa 5 dakilang akademya ng Vermilion Bird Academy para mag-aral, maging disipulo ng malalaking sekta, sumali sa Holy Land, o maging direct disciple, lahat ay hindi mahirap. Gayunpaman, mapanganib sa itaas.
Pagdating sa henerasyon ng aking lolo sa tuhod, nasangkot ang Yu family sa pag-aagawan sa trono. Ang resulta, ang prinsipe na aming sinuportahan ay hindi pa naluluklok, ang Yu family ay sinalantana ng panunupil ng Vermilion Bird Emperor. Sa loob lamang ng ilang dekada, ang tatlong martial gods ng Yu family ay pawang nawala sa ibang kalawakan. Ang 24 na martial saints, ang ilan ay misteryosong nawala, ang ilan ay ipinadala para supulin ang mga barbarong lupain. Pagdating sa henerasyon ng aking lolo, ang Yu family ay bumagsak na sa pinakamababang antas ng Golden Aristocratic Family, anumang oras ay maaaring bumaba pa sa Silver Aristocratic Family. Simula noon, umaasa ang mga taga-Yu family na maibabalik ang dating karangalan. Ginamit nila ang lahat ng uri ng paraan. Pagkatapos mawala ang mga martial gods, kahit ang ilang martial saints ng Yu family ay wala na. Ang pagbangon ay napakahirap, hanggang sa ipanganak kami ng aking pinsan sa angkan na si Yu Lingday. Si Yu Lingday ay likas na may heaven charm body, may walang kapantay na pang-akit sa mga kalalakihan. Ako naman ay likas na may flawless body, mas malaki ang maitutulong sa aking kapareha. Para maibalik ang dating karangalan, binalak ng pamilya na ipakasal ako sa Vermilion Bird Crown Prince, si Kwang Thai Thung. Si Yu Lingday naman ay ipakakasal kay Marquis Uy Thc, si Thung Titay, na may pinakamalaking potensyal. Ang dalawang ito ang may pinakamalaking pagkakataon na magmana ng trono. Parehong mataas ang kanilang katayuan, na maaaring magligtas sa Yu family mula sa pagbagsak. Kaya mula pagkabata, espesyal kaming pinalaki, pinag-aralan ng mga kaugalian. Ginamit ng mga kaanak ang lahat ng yaman para sa aming foundation establishment. Akala ko'y magpapatuloy lang ng ganito. Ngunit noong ako'y 10 taong gulang, muntik na akong mapahamak. Kung hindi dahil sa pagliligtas ng aking tiyuhin sa angkan, ang aking kahihinatnan ay naging kahindik-hindik. Pagkatapos, nalaman kong ang nagtangka sa akin ay si Yu Lingday at ang mga tao sa paligid niya. Bakit kanya gustong ipahamak? Ang aking flawless body ay kapaki-pakinabang sa cultivation ng aking kapareha. Samantalang ang heaven charm body ni Yu Lingday, bagamat nakakaakit ng mga lalaki, ay nagnanakaw rin ng kanilang asensya para sa sarili niyang gamit. Dahil dito, umaasa ang mga kaanak na ako ang ipakasal kay Crown Prince Kwang, na may pinakamalaking kapangyarihan. Natural lamang na natuklasan din ito ni Yu Lingday, kaya gusto niya akong ipapatay para palitan ako. Hindi ba't nagtanong ang iyong mga kaanak? Ang ama ni Lingday ay ang elder na may pinakamalaking autoridad sa Yu family, isang malakas na nasa antas ng martial ancestor. Samantalang ang aking mga magulang ay hamak lamang na martial masters. Masyadong malaki ang agwat ng lakas, kaya't ang balita ay hindi makakarating sa tenga ng family head. Kahit makarating pa, hindi rin mangangahas na kumilos ang sect leader. Pagkatapos noon, dumanas pa ako ng hindi mabilang na panganib. Kahit ang aking ama ay namatay ng walang dahilan. Ang aking ina, araw-araw na nabubuhay sa takot, hindi nagtagal ay nagpatiwakal din, iniwan akong nag-iisa sa mundo. Alam kong kung magpapatuloy ng ganito, tiyak na mapapahamak ako, kaya tumakas ako papunta sa malayong maliit na bansang ito, nagtago ng pagkatao, at sumali sa Crimson Sun Sect, umaasang lalakas at makokontrol ko ang sarili kong kapalaran. Ngunit ang pagpapakasal sa Crown Prince ay hindi naman masama. Hindi mo ba gusto? Huwag mong sabihin yan. Sa huli, kumapit na ako sa iyo. Ngayon, kahit gusto mo pa akong itaboy pabalik, huli na. Biro lang, biro lang. Noong bata pa ako, ipinagkasundo na ako kay Kwang Thai Thung. Hanggang ngayon, ako pa rin ang kanyang fiancé sa pangalan para sa hinaharap. Kaya noon, hindi ako nang ahas na makipaglapit sa iyo, natatakot na mapahamak ka. Kung malalaman ni Kwang Thai Thung ang tungkol sa atin, sa lawak ng mundo, natatakot akong wala na tayong mapagtataguan pa. Takot saan? Huwag mong sabihing Crown Prince lang siya, kahit pa ang Vermilion Bird Emperor,
hindi ko siya katatakutan. Kung gayon, alam mo ba kung ano ang kanyang potensyal? Kahit Crown Prince pa siya, tao lang din naman siya. Ano ba yun? Hindi kaya siya pa ang maalamat na Divine Body. Malamang tama ka. Siya ang Vermilion Bird Divine Body. 23 taong gulang pa lang, naging martial monarch na, at malapit nang mag-breakthrough. At saka, sumali pa siya sa Eternal Divine Mountain. Narinig kong napakalaki ng kanyang ambisyon, gustong magtayo ng sarili niyang dakilang sekta. 23 taong gulang na martial monarch. Tunay ngang isang mabangis na nilalang. Gayunpaman, hindi rin naman ako isang prutas na madaling pitasin. Bigyan mo ako ng kaunting panahon, tiyak na malalampasan ko siya. Oo nga pala, si Yu Lingday naman. Kung hindi ka lumitaw, hindi ba't siya ang ipakakasal sa Crown Prince? Iyan ay hindi ko alam. Sa pagitan niya at ni Marquis Thungoy, walang kasunduan sa kasal. Subalit, sa ugali niya, malamang nalalapitan niya si Quang Thai Thung. Vừa bước vào cửa, Kung ano tôi na đã ang thấy trên nangyayari sàn nhà ngayon, vứt một chiếc tất hindi ko đen rin bị xé alam. nát. Kung ang mga Đây là lần thứ nakatatanda 8 kay Tống Yu Miễn Lingday đưa ay những may cô gái malaking khác nhau về kapangyarihan, bakit Trong phòng hindi tắm, nila ibinigay tiếng ang nước chảy xen pagkakataong lẫn tiếng ipakasal cười sa trong Crown trẻo của Prince một kay cô Yu gái trẻ Lingday? vang lên. Bagkus ay ikaw Tôi pa không ang khóc, cũng ipinagkasundo không kay làm ầm Quang ĩ, Thai chỉ lặng lẽ ngồi trên Thung. ghế sofa, Noon, đợi họ xong hindi việc. ko rin Ai maintindihan. cũng nghĩ rằng tôi sẽ Hanggang giống sa như trước isang đây, tiếp tục pagkakataon, làm kẻ si mê nagkataong mù nakita quáng ko của sa Tống isang Miễn. sinaunang aklat, Nhưng không ang ai biết, flawless ánh body ay trăng sáng trong lòng maaaring, tôi đã i-graph, trở về. ilipat. Sau tối nay, Ngunit Tống Miễn kailangang, kẻ đóng thế này, sẽ pagkatapos bị ng đá. 10 taong gulang Tiếng bago nước ito trong may phòng tắm đột sagawa. nhiên dừng lại. Pagkatapos Tôi ng bình thản ngồi paglilipat, trên ghế ang sofa trong orihinal phòng na khách, may-ari ng nhìn cô katawan gái ay không mặc quần mamamatay. áo, trực tiếp bước Kung ra từ gayon, phòng ang tắm. babaeng iyon, Làn da cô ấy trắng napakatuso mịn, ng kanyang phía trước ngực plano. phải có vẽ một bông Natatakot hồng siyang đỏ gusto rực. niyang kunin ang Vừa iyong nhìn là flawless biết tác aura phẩm para của siya Tống Miễn. mismo ay Anh magkaroon ta ng là một dalawang họa sĩ, katawan, đặc biệt dual thích vẽ body. lên cơ thể những Pagkatapos cô ay gái siya ang trẻ để tìm magpapakasal cảm hứng kay sáng Quang tác. Thai Vài giây sau, Thung. Tống Miễn cũng bước Gamit ra lamang khỏi ang phòng kanyang tắm. heaven charm Tóc body, anh còn ướt, kahit vài maakit lọn niya ang lòa mga xòa trên lalaki, trán, sa chiếc áo kaalaman sơ at mi posisyon trắng ni dán Quang chặt vào Thai cơ bụng săn chắc. Thung, Cô gái natatakot vui akong vẻ nhào ituring vào lang lòng siyang Tống Miễn, laruan. ngước khuôn mặt nhỏ Ngunit nhắn kung đầy mayroon na ngưỡng siyang mộ, anh flawless Miễn, body, cách iba sáng na tác ang của anh thật usapan. đặc biệt. Em rất thích. Malamang ganoon nga. Tống Miễn Kaya vỗ ako nhẹ vào mông tumakas. cô ấy, Mabuti giọng na nói lang at lả hindi lơi, masama ang đùa cợt, aking yuan em thích chi. là tốt rồi. Sa bawat Cô gái pagkakataon, nghiêng người định parang hôn may anh ta, tumutulong sa nhưng akin lại liếc mula sa thấy tôi dilim, đang ngồi trên ghế nagagawang sofa. malagpasan ang Cô ấy panganib. sợ hãi, Sa vội isip vàng nhặt ni quần áo Beining, trên sàn để che cơ thể, HMPH, rụt rè hindi núp sau lưng bababa sa Tống Miễn. pagpasok mo sa Tống Miễn pintuan, quay đầu kapag nhìn nasa tôi một bingit ka cái, ng thờ panganib, ơ nói với kahit cô ang gái, taong iyon em ay về hindi trước đi. lumitaw. Cô gái không muốn đi, Natatakot akong nhưng masama vẫn bị na ang Tống Miễn lagay lạnh niya. lùng đẩy ra ngoài cửa. Kailangan kong mabilis na Tiễn cô gái kumalat. xong, Baka Tống Miễn nhìn sakaling thấy nais chiếc vali đặt ở protektahan ni cửa, Quang quay Thai đầu, si Sulan. như không có chuyện gì Walang xảy ra, batas, hỏi walang tôi, langit, sao không bay? usapang gabi. Tôi bình thản trả Beining, lời, sa chuyến mga bay bị alaala hủy. ni GT Ồ, Anpong, Tống Miễn mayroon xoa bang xoa flawless trán, sacred ngồi body? xuống bên cạnh tôi. Ghế Wala, sofa lún natatakot xuống một akong sa khoảng mundo lớn. ngayon, Anh ta ang nằm buong lên đùi flawless tôi, sacred nhắm body mắt ay lại si nói. Sulan lamang. Chương một chuyến bay Kung bị hủy ganoon đột nga, ngột, kung tôi kéo gayon, vali trở ang về tatlong nhà. disipulo ng Vừa bước Sword vào Lake, cửa, tôi mukhang đã thấy inilabas trên sàn nila ang nhà vứt một chiếc impormasyon tất tungkol đen sa bị xé flawless nát. sacred body. Đây là lần thứ 8 Tiyak Tống na Miễn đưa những cô mahuhulaan ni gái khác Quang nhau Thai về si nhà. Sulan. Trong phòng Sa tắm, aking lakas tiếng nước ngayon, chảy xen wala lẫn akong tiếng cười paraan trong para trẻo của một kalabanin cô ang gái Crown trẻ Prince vang lên. Quang. Tôi không Lan khóc, NHI, cũng không làm ầm ĩ, nakapagpahinga chỉ ka lặng na ng lẽ ngồi matagal, trên ghế hindi ba't sofa, medyo đợi họ nakabawi xong ka việc. na? Ai cũng nghĩ rằng Kailangan na tôi sẽ nating giống như trước umalis. đây, tiếp Saan tục làm tayo kẻ si mê pupunta? mù Ang quáng mga của Tống demon Miễn. beast ng Demon Nhưng Domain không ay ai biết, nagpahirap ánh sa trăng atin ng sáng trong lòng husto. tôi đã trở về. Ang tatlong Sau disipulo tối ng nay, Sword Tống Lake ay Miễn kẻ tiyak đóng na thế hindi này, sẽ pupunta bị roon. đá. Tiếng Ito nước ang trong phòng tắm đột pagkakataon nhiên para dừng lại. patahimikin Tôi sila. bình thản ngồi trên ghế Lumipat ang sofa trong eksena phòng sa khách, isang lugar nhìn sa cô gái Demon không mặc Domain. quần áo, Ang trực tiếp tatlong bước ra disipulo từ ng phòng Sword tắm. Lake ay Làn naghahanap ng da cô ấy trắng mịn, mapagpapahingahan. phía trước ngực phải có vẽ một bông hồng đỏ Sa rực. wakas, Vừa nhìn là nakatakas biết tác din. phẩm của Tống Miễn. Dati, Anh ta là naririnig một ko họa lang sĩ, na đặc mapanganib biệt ang thích Demon vẽ Domain. lên cơ thể Hindi những ko cô gái trẻ inaasahan để na tìm ganito cảm pala hứng sáng tác. kitapat. Vài giây Nawalan sau, ako ng Tống isang Miễn braso. cũng bước ra khỏi phòng Maswerte tắm. na raw iyon. Tóc anh Ang còn ướt, regalong vài lọn ibibigay sa lòa xòa guro, trên trán, hindi dapat chiếc áo sơ mi katakutan ng trắng hirap. dán chặt vào cơ Hindi bụng săn tayo chắc. maaaring Cô sisihin ng gái walang vui vẻ nhào dahilan. vào lòng Tống Miễn, Pinahirapan ngước tayo khuôn mặt ng nhỏ ganito. nhắn đầy Si ngưỡng mộ. Yemi, Anh Miễn, natatakot cách akong sáng tác kinain của na anh siya thật đặc hanggang biệt, sa buto. em rất thích. Ang buhay Tống at Miễn vỗ kamatayan nhẹ niya vào ay mông cô wala ấy, ng giọng pag-asa. nói lả lơi, Sayang lang ang đùa cợt, flawless em thích sacred là tốt body. rồi.
tôi. Tama nga Cô ang gái sinabi nghiêng ni người định hôn Sontae. anh ta.
Pagbalik, liếc thấy tôi ibigay đang natin ngồi ang trên ghế impormasyon sofa. sa Imperial Cô ấy Palace. sợ hãi, Kahit vội patay vàng na nhặt quần siya, áo trên sàn để makakakuha pa che rin cơ tayo thể, ng rụt maraming rè núp sau pabuya. lưng Tống Miễn. Kung Tống iisipin, Miễn quay hindi đầu pa rin nhìn tôi tiyak. một cái, thờ Pagbalik, ơ nói với ipasa cô gái, natin ang em balitang về ito trước sa đi. Imperial Cô gái Palace. không muốn đi, Kahit patay nhưng na vẫn bị talaga Tống siya, Miễn lạnh lùng đẩy ra makakatanggap pa ngoài rin cửa. tayo ng maraming Tiễn cô gái gantimpala. xong, Tống Miễn Sa nhìn thấy chiếc sandaling vali ito, đặt ở may cửa, kung anong quay bagay đầu, ang nhưng lumipad không có chuyện diretso gì sa xảy kanilang ra, tatlo. hỏi tôi, sao Isang không bay? malakas na pagsabog Tôi ang bình thản trả lời, umalingaw-ngaw. chuyến bay bị Mabilis hủy. na nakailag ang Tống tatlo. Miễn xoa xoa chán, Magaling. ngồi Hindi xuống ko bên cạnh tôi. inaasahan. Ghế Kayo sofa pala. lún xuống một At khoảng buhay pa lớn. kayo. Anh ta nằm Pinili lên đùi ninyong tôi, gamitin ang nhắm mắt Marshall lại Monarch nói. Coins. Chương Sa một tingin chuyến nyo bay ba bị hủy talaga đột ngột, makakauwi tôi pa kéo kayo? vali trở về nhà. Tama. Ang Vừa yuan bước chi vào na cửa, inilalabas tôi đã ng thấy trên Marshall sàn nhà Monarch vứt một Coins chiếc ay tất đen bị napakalakas, xé nát. at ang bakas Đây nito là ay lần thứ 8 kakaiba. Tống Miễn đưa những cô Sa gái antas khác nhau ninyo, về nhà. ang pag-iwas sa Trong phòng pinsala tắm, ay tiếng nước napakadali. chảy xen lẫn tiếng Ngunit, cười ano trong naman trẻo của một ngayon? cô gái trẻ vang Patuloy lên. na gumamit si Tôi Yeming không ng khóc, Marshall cũng không Monarch làm ầm Coins ĩ, para chỉ lặng lẽ umatake. ngồi trên ghế sofa, Tumalon sila đợi para họ xong umiwas việc. sa mga Ai pag-atake. cũng nghĩ rằng tôi sẽ giống Kakaiba. như trước đây, Alam naman tiếp ng tục taong làm ito kẻ na si walang mê mù epekto quáng sa của amin Tống ang Miễn. Marshall Monarch Nhưng Coins. không ai biết, Bakit niya pa ánh ito trăng sáng trong lòng ginagawa? tôi đã trở về. Natatakot akong Sao nabaliw tối na nay, siya dahil Tống sa Miễn mga kẻ demon đóng thế này beast. sẽ bị đá. Patay. Tiếng Sinasadya nước niyang trong phòng gamitin tắm ang đột nhiên Marshall dừng lại. Monarch Coins Tôi para bình thản gumawa ngồi ng trên ghế ingay at sofa trong akitin ang phòng mga khách, demon nhìn beast cô gái dito. không mặc quần áo, Ngayon trực nyo lang tiếp bước ra napansin. từ phòng tắm. Huli na. Isang Làn da kawan cô ng ấy mga trắng demon mịn, beast ang phía trước ngực dumating at phải có vẽ một pinalibutan bông hồng sila. đỏ rực. Baliw ka na Vừa ba? nhìn là biết tác phẩm Inakit mo của ang Tống Miễn. napakaraming Anh demon ta là beast một họa dito. sĩ, đặc biệt thích Mamamatay vẽ din lên kayo. cơ thể những cô Iyan. gái trẻ để tìm Siyempre cảm alam hứng ko. sáng tác. Lan Vài giây NHI. sau, Tống Susunod, Miễn cũng bước ra lahat ay khỏi phòng tắm. ipapaubaya ko na sa Tóc iyo. anh còn ướt, Ginamit vài ni lọn Sulan lòa ang xòa kanyang trên trán, flawless aura chiếc para áo sơ mi protektahan trắng silang dán chặt vào dalawa. cơ bụng săn chắc. Lintek. Cô gái Hindi ko vui vẻ nhào vào inaasahan na lòng ang Tống Miễn, flawless sacred ngước khuôn body mặt ay may nhỏ nhắn ganitong đầy ngưỡng mộ. kakayahan. Anh Miễn, Parang cách sáng tác spirit của beast anh thật ng đặc demon biệt, domain. em rất thích. Ang mga halimaw, Tống Miễn vỗ lumipat nhẹ na vào sa mông cô kanila. ấy, giọng Sabi nói ni lả Yeming lơi, kay đùa Sulan, cợt, tayo em dito thích sa là tốt tabi, rồi. kumakain Cô habang gái nghiêng người nanonood, định hôn anh medyo ta, masaya nhưng rin, lại liếc hindi thấy tôi ba? đang ngồi trên ghế Sa sofa. isip ni Sulan, Cô ấy sợ hãi, siguradong mayroon vội pa vàng silang nhặt quần alas. áo trên sàn Kaya để che cơ natatakot thể, akong bago rụt pa rè sila núp sau lưng Tống masugatan, Miễn. wala na akong Tống oras Miễn para quay đầu nhìn kumilos. tôi một cái, Sa thờ ơ isip nói ni với cô Yeming, gái, hindi em về aatake trước sa đi. atin ang mga Cô gái halimaw, không muốn may đi, pagkakataon nhưng vẫn akong bị Tống talunin Miễn lạnh sila. lùng đẩy ra ngoài cửa. Sumisigaw sila sa Tiễn cô sakit gái habang xong, Tống inaatake Miễn ng nhìn mga thấy chiếc demon vali beast. đặt ở cửa, Hayop, quay đầu, nhưng naghahanap không ng có chuyện gì xảy kamatayan. ra, Ang hỏi lakas tôi, ng mga sao không halimaw ay bay? napakarami. Tôi bình thản trả Lahat lời, tayo ay chuyến bay malubhang bị hủy. nasugatan. Ồ, Mahirap Tống nang Miễn lumaban xoa pa. trán, ngồi Siyang xuống Faye, bên cạnh tôi, huwag kang ghế masyadong sofa lún magdiwang. xuống một khoảng lớn. Bilisan mo, Anh ta nằm gamitin lên mo đùi ang sword tôi, talisman nhắm ni mắt lại Elder nói, C.